Statistically speaking, traveling by sea is still one of the safest ways to travel. Pero sa kabila nito, huwag pa rin daw magpakampante dahil emergency situations maaari ring maganap habang nasa gitna ng dagat. Ano-ano nga ba ang dapat mong gawin kung ang linyang The Boat is Sinking ay isa ng real-life scenario? Yan ang mga tips na ibibigay sa atin ni Pars Louie Domingo dito sa Make No Mistake! Mga Mars, paano ko ang hindi mo inaasang sitwasyon ay mangyari habang naglalakbay ka sa gitna ng karagatan? Ito ang ilang survival tips para sa mga common na maritime emergencies. Kaya mula dito sa headquarters ng Philippine Coast Guard, make no mistake. So rin po malaman ngayon, di ba, biyahe, Christmas season, ang dami pong pasahero. So ano po ba, bago ko sumakay ng isang barko, ano po ba yung mga dapat kong tignan muna na safety tips, no, o mabibigyan nyo sa akin na safety tips para po safe and syempre gusto ko lang po naman mag-relax kung nasa barko ako. Siguro po ang una-una po yung titingnan bilang isang pasahero is dapat mag-observe din tayo muna sa weather condition. Basis man po ng Coast Guard na para hindi magpalayag ng barko is based din doon sa warning signals o yung weather bulletin na pinapalabas po ng Pag-asa. Pangalawa naman natin titingnan is yung kabuuan ng barko na pagsakyan natin. Kasi doon natin makikita kung maganda yung maintenance ng barko, doon pa lang sa anyo niya. Pagpasok natin sa loob ng barko, titingnan po din natin. Pag upo natin, titingnan po natin kung saan nakalagay yung mga life vest. Yan, safety equipment. Safety equipment. Yeah. So, kung nandito naman po kami, may mga pasahero na and all, nandito rin kayo, di ba? So, on board, sama-sama tayo dito. Paano po malalaman that there's, something wrong with the ship or magkakaroon ng aberya o magkakaroon ng emergency? So, malalaman po natin yan kasi most likely, yung isang barko, kailangan yan may PE system. Public address system, yes. Announcement. Then, yung emergency signal. At ito naman yung emergency bell na pwede nating marinig just in case may emergency. Okay? Continuous sounding po ito. Okay? And then mga 6 to 10 seconds. After that, painggan yung susunod. Okay? Kapag 1, sa front po ng ship yung fire. Pag 2, okay? Sa midship. And pag 3, sa last. Painggan natin. Marami rin po silang survival essentials na nilagay para po sa ating safety. Kita niyo po ba itong fire hose and nozzle? Sabihin, nandito po nakalagay yung firefighting equipment natin. Okay. Bandang taas, makikita natin, may fire plan pa sila. And then sa mga doors and exits, okay, makikita natin, may exit signs, okay, na glow in the dark din. Siguro kinatatakutan natin dito, paano pag palubog na ang isang barko? No, saan po tayo the best na pumunta? Okay, so sa mga eksperto na to, okay, ang best places to go to is, okay, one is yung designated na muster area. Ito po yung lugar kung saan po nagkikita-kita yung mga tao. Again, huwag mag-alala dahil meron din pong number 2, crew or kasama dun sa barko kung saan mas maalam sila sa mga ganitong emergency. Tayo po ay gagabayan nila or we will be guided kung saan po itong muster area para sa ating safe evacuation. Any place po na merong life vest, kumuha po ng isa na gagamitin ninyo at pumunta po sa isang open area. Yan po ang lugar na kung saan mas mabilis tayo makakagalaw, makakatalon, or makakasakay. From then on, pupunta na po kayo sa gilid ng barko kung saan po kayo plano or safely dapat na tumalon. Okay. Ang layo po ninyo sa gilid ng barko is pareho din po sa tangkad ninyo. Kapag po nandun na tayo, okay, ilagpas lang po ng konti yung mga daliri sa paa dun po sa gilid ng barko. From then on, dahil po may vest tayo, i-ekis po yung kamay sa harap, hawakan po ang life vest at medyo hilahin ito pababa. Okay, iniwasan po natin na umangat yung life vest at tumama po sa mukha natin kapag po nag-impact na tayo sa water. Sunod naman po, i-check kung safe na yung tatalunan natin. Okay, at kung safe na, look far and out. Okay, matapos po nun, one step and then free fall na po pababa. Okay, pagkatapos po ng one step na yon, i-ekis po yung paa, okay, para po safe pag-enter ng water. Go. Uy. Kapag po nasa tubig na kayo and safe, itaas po yung kamay ninyo, making sure na kung ano man yung debris na nandoon ay maiwas po natin yung ulo natin.
Next po nun is to swim away or palayo po dun sa gilid ng barko. Una po, para makaiwas sa propeller ng barko. Pangalawa po, clear na naman po yung area para po dun sa susunod na tatalon. So, pagka napunta na po kayo sa master station, pwede po nilang i-deploy yung mga ganito. So, dalawa po pala ang paraan ng pag-deploy nito. One is for safety, na wala pong capable to deploy this at lumulubog na po yung ating barko. Mag-hydrostatic release siya. So, ibig sabihin, pag lumubog po at a certain depth, itong life raft natin is automatically mag-i-inflate siya. So, at pwede magamit ng mga taong nandun sa taas. Or, pwede rin naman pong putulin yung mga kordon na to at itulak lang siya. Pag nahulog na po siya, ito pong rope na to, may iwan at automatically magre-release ng raft para po mag-inflate. From there on, to be assisted, sasakay na po tayo ng ating raft. At yan na naman po, isang mahirap na sitwasyon, pwedeng solusyonan basta smart ang desisyon. Mula po sa himpilan ng Philippine Coast Guard, Louis Domingo Emergency Management Center, make no mistake.